ibabahagi ko sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong paano mapapalakas ang ating pananampalataya. Pakiulit po. Paano mapapalakas ang ating pananampalataya? How to strengthen our faith. Paano nga ba natin mapapalakas? Kasi tayong lahat naniniwala na sa Diyos. Amen? Naando na yung paniniwala natin eh. Ang tanong doon ay paano ba ito mapalalakas? Ayon sa Ebanghelyong ating binasa, mapapalakas ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pagmamahal at pagsunod kay Jesus. Pakiulit po. Pagmamahal at pagsunod kay Jesus. Narinig ninyo kanina yung binasa. Ang sabi diyan sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kamisa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ang hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Purihin natin ang Panginoon. Para mapalago yung ating pananampalataya, dapat makita natin ang katotohanan ito. Number 1, pagmamahal at pagsunod kay Jesus. Pakiulit po. Pagmamahal at pagsunod kay Jesus. Loving and following Jesus. Dapat alam natin yun. Hindi lalakas ang ating pananampalataya kapag hindi natin ini-address yung ating sarili, ang ating buhay paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagmamahal kay Jesus ay hindi lamang isang damdamin. Narinig niyo po? Ang pagmamahal sa Panginoong Jesucristo ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang aktibong pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang pagmamahal pala sa Panginoon, hindi lang pagsasabi, Panginoon, mahal kita, Panginoon, pinaglilingkuran kita. Hindi lang yun ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Panginoon, hindi ito isang damdamin, kundi isang aktibong pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang nagmamahal sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang utos. Ang pagsunod po na ito ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at nagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya. Habang sumusunod tayo sa Diyos, habang natututunan natin aralin at sundin natin ang Diyos, ito naman ay nagpapakita ng lalim ng pagmamahal natin sa Diyos. Kapag sinisikap natin sundin ang Kanyang mga turo, mas mauunawaan nating siya ay may malalim na pananampalataya sa Diyos. Amen? Yun po yung katotohanan. Pag sinabi natin, sinusunod natin ang Diyos, napakalaking kalokohan na mahal mo ang Diyos, pero hindi ka naman sumusunod sa mga namumunong inilalagay niya. Hindi naman po pwedeng pangunahan ng Diyos ang simbahan niya na wala siyang nilalagay. O tulad na lang na ngayon, meron tayong bagong Pope. Si Pope Leo XIV. Ang Panginoong Diyos, oo, nagbigay siya ng simbahan. Pero ang simbahan, hindi niya physical na pinangungunahan. Spiritual siya nangunguna, nagsasalita at namamahala sa pamamagitan ng katauhan na kanyang nilagay. Sino? Si Pedro. Amen. At yung pangunguna ni Pedro sa simbahan, hindi yun naputol hanggang ngayon. Pang 267 na si Pope Leo XIV. Napakalaking pagkakamali na mahal natin ang Diyos pero hindi tayo sumusunod sa pamunuan ng simbahan. Alam naman natin ang El Shaddai ay nasa ilalim ng umbrella ng Catholic Church.
Amen? Kapag alam mo yung pagsunod at sumusunod ka talaga, nabubuhay ka sa larangan ng pagsunod, nagpapakita ito ng lalim ng ugnayan mo sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagpapakita ng lalim ng pagsunod sa Kanyang pagsunod. Kanina nga lang, nakakalungkot man sabihin, hindi ko na natin may mention ng pangalan, pero nagpunta siya rito kanina na parang gustong magbalik para maglingkod bilang Marsya. Kasi kung talagang sinusunod mo ang Diyos at mahal mo ang Diyos, dapat ginagalang mo kami. Pag nakalib kayo, naka-excuse kayo, hindi kayo mag-duty. Hindi naman ibig sabihin, hindi na namin saklaw ang pagiging tao ninyo sa larangan ng marsyal. Kaya pag naandyan kayo, lumapit kayo sa amin. Hindi para mag-duty, sabihin nyo lang na naandyan kayo at dumalo. Na andito kami sa yung respeto. Nasaan yung sinasabing mahal mo ang Diyos at kilala mo ang Diyos kung hindi mo naman nire-respeto yung mga leader. Hindi po lalalim ang paglilingkod natin sa Diyos pag hindi natin ginagalang at sinusunod ang Diyos sa pamamagitan ng mga leader. Amen? Kaya ang pagmamahal sa Diyos, hindi yan sa damdamin nakapokus, kundi sa lalim ng aktibong pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Purihin ang Panginoon. Pag meron ganyan, lalakas ang pananampalataya mo. Pangalawa, pagtanggap sa pangako ng Espiritu Santo. Pagtanggap sa pangako ng Espiritu Santo. Yun. Receiving the promise of the Holy Spirit. Ano yung ibig sabihin nito? Ang sabi ng Panginoong Jesus, ako'y pupunta sa Ama. Sa akin pupuntahan na hindi kayo makakasunod. Subalit, ako ay dadalangin sa aking Amang pagkalooban kayo ng isa pang tagapanguna. At yan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Hindi makakasunod yung mga alagad, aalis ang Panginoon. Pero, ang ginawa naman ng aalis nga siya. Pero magbibigay naman siya ng isa pang patnubay, ang banal na Espiritu. Tingnan niyo po ito receiving the promise of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ay ang pagtataguyod o ang Espiritu Santo ay tagapagtaguyod na ipinangako ni Jesus. Ang Espiritu Santo, kung ano yung sinasabi ng kataas-taasan, ito yung trabahong ginagawa ng Espiritu Santo. Ang sabi po diyan sa John chapter 14, verse 16 at verse 26. Ang sabi dito ay ganito, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo mag-akailanman. Bibigyan daw ng Espiritu at ang Espiritu na yun ay makakasama ng mga naglilingkod sa Kanya mag-akailanpaman. Verse 26. Ngunit, ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama, sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Narinig niyo po? Ang trabaho ng banal na Espiritu ay tagapagtaguyod. Siya ang gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Ulitin ko po, kapag ang pag-uusapan ay katotohanan, walang magpapaliwanag ng katotohanan, walang magpapalinaw, magpapalalim, magtuturo sa kung ano ang katotohanan, kundi ang banal na Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magbibigay ito ng lakas, kapangyarihan sa ating buhay. Ang pagtitiwala sa pagiging bukas sa pagkilos ng Espiritu Santo ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay bukas
Ibig sabihin, tumatanggap tayo ng aral, turo, paglilingkod tungkol sa Diyos. Ang benefits nito, tatanggapin natin ang pagkilos. Yung lakas ng pagkilos ng Espiritu ay mararanasan ng mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang pagiging sensitibo sa kanyang patnubay ay magdudulot ng kumpiyansa sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag tayo po, mga kapatid, ay meron tayong pagiging sensitibo. Ibig sabihin, kapag ang mga nangyayari na hindi maganda, kapag ang naririnig mo hindi na maganda, parang ayaw mo nang tanggapin kapag hindi maganda. Kapag hindi ito magpapalago sa iyo, huwag mo itong pagtuunan ng pansin. Kapag sensitibo daw tayo kung pag-uusapan ang Diyos, doon kikilos ang katiyakan na magkaroon tayo ng tunay na ugnayan sa Diyos. Yun po yung pangalawa, receiving the promise of the Holy Spirit. Yung pangako ng Diyos na tatanggapin ito ng mga naglilingkod sa Kanya, lalo na yung nagmamahal. Nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Pangatlo, number 3, pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Finding peace in the midst of trial. Lalakas yung pananampalataya mo dahil sa gitna ng kawalan, kahirapan at kaguluhan, darating ang kapayapaan. Darating. Pag nakita mo at naranasan mo yung tunay na kapayapaan, lalakas talaga ang paniniwala mo sa Diyos. Ang kapayapaan na inaalok ng Panginoon sa John 14 verse 27 ay ito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabat ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ang kapayapaan po na inaalok ng Panginoon, mga kapwa komersyal, ay hindi ang kawalan ng mga problema. Ito, makinig kayo ha. Iba kasi yung kapayapaan ng sanlibutan. Meron talaga kapayapaan ng sanlibutan. Pero iba yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Diba na nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad nung panahon na hinahanap sila ng mga sundalo kasi nawala ang katawan ni Kristo sa libingan? Ano yung kumakalat na issue ng mga panahon na yon? Kinuha ang bangkay ng Panginoon ng kanyang mga alagad. Kaya ang mga sundalo pinaghahanap ang mga alagad. Kaya sa tuwing sila'y magkikita-kita, gabi nila ito ginagawa sa isang kwarto na sarado ang pintuan at sarado ang bintana. Walang ano-ano'y biglang dumating si Kristo sa kalagitnaan nila. Ano ang sabi ng Panginoon? Agad itong sinabi ng Panginoon, sumain niyo ang kapayapaan. Kasi magpaliwanag ka sa taong magulo ang isip, hindi ka maiintindihan. Magpaliwanag ka sa taong kinakabahan, hindi alam kung ano ang gagawin, hindi ka maiintindihan. Pero magsalita ka sa isang taong kalmado at payapa ang kalooban, maiintindihan ka. Kaya ang Panginoon, unang-unang pinataglay ito ng mga taong sumusunod at talagang nagmamahal sa Panginoon, nananahan ang kapayapaan sa kanilang kalooban sa gitna ng kaguluhan. Ang kapayapaan na inaalok ng Panginoon, hindi ito sa kawalan ng problema, kundi isang kaloob na kapayapaan na nagmumula sa isang matatag na relasyon sa Diyos. Halimbawa, nagbabantak na yung may-ari ng bahay, nangungupahan ka. Ang banta ng may-ari ng bahay, pasensyahan na po, kung hindi ninyo babayaran ang utang ninyo, 3 buwan na kayo hindi nakapagbayad at 3 buwan ko na rin kayo
inunawa at binigyan ng pagkakataong makabayad, at hindi ka makababayad, ayaw nyo man sa hindi, aalis kayo sa bahay na ito. Di, nakakakaba yun. Amen? Nakakakaba yun, tapos wala ka pang maisip ko sa kalilipat, tapos meron kang mga kasamang maliliit na bata, pinapaalis ka kayo, yung kaba mo talagang nakakakaba. Ngayon, hindi sa di inaasahan, hindi mo naman sinabihan yung anak mo, kusang nagbigay sa iyo ng 5,000, hindi mo naman inaasahan magbibigay, nagbigay ng 5,000. Ano yung mangyayari sa iyo? Di ba magkakaroon ka ng kapayapaan? Di ba papayapa ka? Di ba papanatag ka? Hindi ganun ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Ang kapayapaang binibigay ng Diyos, hindi sa kawalan ng problema, kundi sa lalim ng aktibong pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Ang kapayapaan nasa panloob na usapin sa kalooban ng taong naglilingkod sa Diyos. Kaya kahit hindi ka makabayad ng utang mo, kahit sinisingil ka ng mga tao at gusto kang idemanda, kahit may mga kaguluhan sa paligid mo, payapa ka. Payapa ka. Ang payapa hindi tumutukoy sa pag nawala na yung problema mo, magkakaroon ka ng payapa. Hindi, sa gitna ng kaguluhan. Payapa yan. Hindi yan matataranta. Ito po, ang mararanasan ng mga taong sumusunod sa Kanya para mapalakas yung pananampalataya ay yung katiyakan na sa gitna ng kaguluhan at kahirapan, umiiral ang kapayapaan. Ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga hamon at pagsubok ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kapag nakaranas tayo ng kapayapaan kahit may mga pagsubok, mas nagtitiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan at proteksyon. Totoo yun. Pag nararanasan mo yan. Amen? Kaya alam niyo ba kung bakit yung mga martir? Alam niyo ba yung mga martir? Yung mga santo? Alam po ba ninyo yung mga martir na yan at yung mga tunay talaga Kristiyano, ha? Yung tunay talagang lingkod ng Diyos, hindi natatakot kahit patayin. Hindi sila natatakot. Kaya ba kasi sila? Kahit pa Kristiyano, katulad daw sila ng tupa na talay ang kapayapaan. Hindi sila natatakot sa gitna ng kaguluhan. Purihin ng Panginoon. Ulitin ko, ang kapayapaan, hindi ito tumutukoy sa pagkawala ng problema. Ang kapayapaan ay nasa lalim ng relasyon at ugnayan natin sa Diyos. Nasa panloob na usapin ang kapayapaan. Pang-apat, pag-ibig na higit sa lahat. Pag-ibig na higit sa lahat. Bilis ni Cesar. Ikaw na, pababasahin ko rin ito natin. Tapos ikaw na rin matok, wala. Pag-ibig po na higit sa lahat, love above all. Ano yung ibig sabihin ito? Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ang pinakadakilang utos. Pinakadakila na raw po na utos yan yung pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sabi po sa Mateo chapter 22:37-40, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ng katuruan ng mga propeta. Tignan niyo po yung ibig sabihin nito, yung pag-ibig na higit sa lahat. Ang pagpapahayag ng pag-ibig, mga kapatid, ito ay pang-araw-araw na buhay, ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos. Ang paglilingkod sa iba ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pag-ibig at nagpapalakas ng ating pananampalataya bilang may ugnayan sa Diyos. Yung tunay pala na pagmamahal, hindi ka pipili ng mamahalin.
Alam niyo ito ha? Di ba yung Good Samaritan? Pa rin ang halimbawa. Sabi daw, sino naman ang aking kapwa? Nagkwento siya tungkol sa may isang lalaking binugbog ng mga tulisan. Kinuha ang gamit at halos patay na ng iwan. Nung nakahandusay sa daan, pero nang dumaan ng Samaritano, nung nakita niya na may sugat, anong ginawa niya? Binuhusan niya ito ng alak. Maganda paghugas sa sugat yung alak eh. Red wine. So, tinalian, sinakay sa asto niya, dinala niya sa ospital. Ano sabi niya sa ospital? Kung magkano po ang gagastusin, babayaran ko po, asikasuhin niyo lang yung taong ito. Sabi ng Panginoon, sino sa palagay mo ang naging kapwa at ang nagpakita ng pagiging kapwa yung Samaritano? Alam niyo, mangyayari ito. Kahit kayo, mangyayari din sa inyo. Kahit na hindi kayo nagmumotor, nakasakay kayo sa jeep, pero nakita ninyo nakahando sa iyo na banggak ng motor o nasa gasaan. Ano yung ginagawa natin pag may nakita tayong patay sa daan? Titignan natin, di ba? Tapos mong malaman kung sino siya at hindi mo naman kaano-ano, anong gagawin mo? Magpapatuloy ka na ng lakbayin mo. Pero pag nakita mo, kilala mo, kahit ay pupuntahan ka, hindi ka muna pupunta doon. Aasikasuhin mo siya. Yan ang malaking problema natin. Sino yung inaasikaso natin? Yung kilala natin. Yung wala tayong ugnayan sa tao, wala tayong pakialam sa kanila. Pero yung Good Samaritan, dapat meron tayong gano'n. Pag alam natin may nakahandusi sa daan, huwag tayo umalis. Kunin natin ang atensyon ng ibang tao na magkaroon ng maraming tao doon at may magkasikaso. Saka ka umalis. Yun ang totoo. Pag may nakita nakabangga ako, nagmumotor din ako. Pag may nakita ako nakabangga at hindi ko naman kilala, aalis na ako eh. Alam na kung mamatay eh. Oo. Pero pag alam mo kilala, alam niyo ba yung kung ang kulang sa atin para asikasuhin natin ang tao? Ugnayan. Dapat kapag alam natin kapwa-tao natin, kahit hindi natin sila kaano-ano, dapat umiral ang tunay na pag-ibig dahil ang pag-ibig ay nakahihigit sa lahat. Sa pagtatapos, ang mga aral po ito ay matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sa Ebanghelyo darating natin, mamaya babasahin ito. At sa linggo, yung John chapter 14, verse 23 to 29. Ang buong kabanata ay isang pamamaalam ng Panginoon na nagbigay siya ng mensahe sa kanyang mga alagad na naglalaman ng mga mahalagang aral para sa mga nananampalataya. Ang mga tema ng pag-ibig, pagsunod, Espiritu Santo, at kapayapaan ay paulit-ulit na binibigyan ng diin sa buong Biblia na nagpapakita ng kanilang kahalagahan sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pagpapalakas ng pananampalataya ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang proseso ng paglaki at pag-unlad ng ating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral na ito, unti-unti nating mapapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen.